Ang nakaraan, nagulat si Myra na wala na ang mga sasakyan na binili ng mga amo niya para sa kanyang mga anak. At noong mamatay si Madam ay pinamanahan si Myra ng 28 million. Nagdesisyon si Myra na umuwi na lamang sa kanyang mga anak. Ngunit inilihim niya ang kanyang yaman dahil na rin sa kahilingan ng kanyang madam. Tama nga ang amo dahil hindi naging maganda ang ipinakita ng mga anak sa kanya noong wala na itong maiabot na pera at sa akalang magiging pabigat na ang ina sa kanila. Kaya tara mga kaibigan, pakinggan na natin ang pangalawa at huling yugto ng kwento ng buhay ni Myra. Ma, sinasaktan ka ng anak ko? Gulat nitong tanong. Hindi po, ma. Napayo kong tugon ni Emma. Ibang klase ka rin talaga pati sa nanay ng asawa mo ay magsisinungaling ka? Oo, lagi yan sinasaktan ni kuya. Akala niya siguro ngayon na andito ka na, hindi na siya sasaktan ng magaling mong anak. Makaalis na nga dito. Wala naman pala akong mapapala. Umuwi ka pa, wala ka naman palang dalang sako-sakong pera. Mylene, saway ni Emma, ngunit inarapan lamang siya ni Mylene. Napakabait na manugang itong si Emma. Lagi niyang inaalala si Myra kahit hindi nga ito masyadong pinapansin ni Rico. Isang araw, Ma, baka naman pwede ka nang mamasukan bilang katulong o yaya ng bata. Kasi naman, pwede ka pa naman magtrabaho. Masyado nang mabigat, wala na akong pangpakain sa inyong lahat. Ganon din naman, wala kang trabaho. Hindi ka ba napapagod makaupo maghapon dito sa bahay? Maanghang ang mga salita na binitawan ni Rico, kaya biglang nagsalita si Emma. Rico, ano ba? Mama mo yan. At isa pa, tinutulungan niya naman ako dito sa gawaing bahay at pag-aalaga ng anak natin. Biglang napakunot ng noo si Rico, sabay sampal sa kanyang asawa. At dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Rico kay Emma, ay napatihaya ito sa sahig. Rico! Gulat na sambit ni Myra. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Ginawa mo palang katulong itong nanay ko. Bakit? May pangsweldo ka ba sa kanya? Tatadyakan na sana ni Rico ang asawa ngunit mabilis na nakaharang si Myra. Ma, umalis ka dyan. Baka ikaw ang matamaan sa akin. Kinilabutan si Myra sa kanyang narinig. Rico, hindi kita pinalaki ng ganito ha? Bakit ma? Kailan mo ba ako pinalaki? Diba, ang pinalaki mo ay yung mga anak ng amo mong prinsipe at reyna? Sila nga yung napalaki mo ng maayos. Kami, pera. Yun lang ang kaya mong gawin. Pera ang nagpalaki sa amin at hindi ikaw. Anak, nang dahil sa perang iyon meron kayong magandang buhay. Nakapag-aral kayo sa magandang paaralan. Nakapamuhay kayo ng sagana. May bahay kayo, may sasakyan kayo. Kulang pa ba yun? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Myra, sabay alalay kay Emma sa pagtayo. Umalis ka sa pamamahay ko kung wala ka namang maibibigay na rinta sa akin, pabigat ka pa sa akin. Hindi malaman ni Myra kung ano ang kanyang mararamdaman noong mga sandaling iyon. Rico, kilabutan ka nga. Bakit mo pinagsasalitaan si mama ng ganito? Sinakripisyo niya lahat para sa inyong magkapatid. Dapat nga matuwa ka dahil nakauwi na siya at magkakasama na kayo. Sasabat ka pa ha? Sasampalin na sana muli ni Rico si Emma, ngunit nakakuha ng lakas si Myra para hampasin ang kanyang anak. Alam kong may pagkukulang ako sa inyong magkakapatid, pero lahat na tinatamasa ninyong karangyaan sa buhay, ang kapalit noon ay ang paghihirap ng aking kalooban anak dahil sa hindi ko kayo nasusubaybayan sa paglaki.
Hindi nyo sana maranasan ang makapunta sa Sweden, makapagtapos ng pag-aaral, magkasasakyan, magkaroon ng ganito kagandang bahay kung hindi ako lumayo sa inyo. Ano ang buhay ninyo? Ano ang buhay natin ngayon? Wala pa ba akong karapatan tumira dito? Hindi ba nakapangalan sa akin ang bahay na ito? Hindi na mapigilan ni Myra ang kanyang luha sa sama ng kanyang loob, samantalang natigilan ang mag-asawang Rico at Emma. Hindi dahil sa hindi nila alam na nakapangalan ang bahay sa ina, kung hindi dahil sa naisangla na ito ngayon sa bangko. Basta doon ka na muna tumira kay Mylene, huwag ka nang magpabigat sa akin. Wala pa akong 1 buwan dito, nabibigatan ka na? Naisip mo ba kung gaano kabigat para sa akin sa tuwing hindi ko kaagad kayo mabibigyan ng pangangailangan ninyo noon? Halos ginagawa ko ng araw ang gabi anak para lamang may maibigay ako sa inyong magkakapatid. Grabe, saan mo ba nakukuha ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan ha? Ina ka, dapat lang talaga na ibigay mo sa amin ang aming mga pangangailangan. Kasalanan ba namin na naging anak mo kami? Sana nga hindi mo na lamang kami pinanganak kung hindi mo naman pala kami kayang bigyan ng masaganang buhay. Sandali nga lang Rico, mama mo yang binabastos mo. Biglang nagkalakas loob si Emma na hampasin ng walis ang puwetan ni Rico. Inambaan ni Rico ng suntok ang asawa. Sige, subukan mo akong suntukin sa harapan ng nanay mo nang makita mo ang hinahanap mo. Rico, anong klaseng sumbat yan? Lahat ng sahod ko napupunta sa inyo. Nag-aaral kayong magkapatid sa mamahaling paaralan at nakatira dito sa bahay ng mahabang panahon ng libre. Binilahan kayong magkapatid ni Madam ng sasakyan para hindi kayo mahirapan. Kahit may mga asawa na kayo, sa akin pa rin kayo umaasa. So anong gusto mong palabasin ngayon? Paaalisin mo kami sa bahay na to. Ipapamukha mo talaga na bahay mo to? Naka-loan ang bahay na to ng 1 milyon. Kaya mo bang tubusin sa bangko? Napatakip ng bibig si Myra gamit ang kanyang 2 palad. O diba wala kang pangtubos kaya ikaw ang umalis sa bahay na to? Rico, pag umalis si mama dito, sasama kami ng anak ko. Emma, wag mo akong takutin. Kung sasama ka sa kanya, o di sumama ka. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin, anong ipapakain niya sa inyo o sa inyo ng anak ko. Idadamay mo pa talaga ang anak ko sa gutom. Kaya kung gusto mo umalis kayo, ngayon din. Umalis kayo, pero hindi mo pwedeng isama ang anak ko. Emma, sabi ni Myra, sasama kami sa inyo mama. Kahit saan pa tayo makakarating, dadamayan kita. At Rico, handa ako makipagpatayan sa iyo. Madala ko lang itong anak ko. Matapang ka na ngayon ha? Sabi ni Rico sabay akma ng pagsuntok sa kanyang asawa. Ngunit mabilis na itong kumilos. Tinadyakan nito ang hinaharap ni Rico kaya napagulong ito sa sakit. 7 taon na ang bata kaya alam na nito kung sino ang kanyang sasamahan. Hindi naman kasi lingid sa kanya kung paano mo ako sinasaktan. Kaya ma, tara na, magbalot-balot na tayo at umalis na tayo dito. Mabilis na nakapag-impake ang magbiyanan. Wala ring nagawa si Rico dahil gustong sumama ng kanyang anak sa kanyang ina. Ma, anong ginagawa ninyo dito? Bakit may dala-dala kayong mga bagahe? At bakit kasama mo yang si Emma at ang bata? Anak, pwede ba dito muna kami? Ma naman, hindi pwede. Magagalit ang asawa ko, naglayas kayo ano? Emma, hindi mo na natiis si kuya ano? Buti naman at tatauhan ka na. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lamang sa inyo. Ay, oo nga pala. Ayaw na nila sa'yo dahil pinili mo ang katulad ni kuya. Mylene, ano ba? Maawa ka nga kay mama. Kahit ngayong gabi lang. May pera ka naman yata ma, mag-hotel na lamang kayo. Wala na nga akong pera anak eh. Ganun ba? Sandali. May 500 ako dito. Sa inyo na to. Sige na umalis na kayo. Ayokong maabutan kayo ng asawa ko dito. Kami pa ang mag-aaway noon eh. Alam pa naman noon na hindi mo ako binigyan ng pera noong dumating ka.
Grabe naman talaga kayong magkapatid. Wala kayong mga puso. Bakit ganito ninyo tratuhin ang inyong mama? Wala kayong mga utang na loob. Emma, ikaw ba yan? Sound familiar ah. Di ba natanggap mo yung salitang yan mula sa iyong mga magulang? Bakit ikaw, may utang na loob ka ba sa kanila? Di ba iniwan mo sila dahil kay kuya? Tapos ngayon, kay mama ka sasama na wala namang pera? Kung ako sa'yo, magmakaawa ka sa mga magulang mo. Sayang naman yung dami ng pera nila kung hindi mo naman mapapakinabangan. Tara ma, ako na ang bahala sa inyo. Iritang pag-anyaya ni Emma sa kanyang biyenan dahil sa mga pinagsasabi ni Mylene. Sabay hila sa kanyang biyenan. Habang nasa taxi ay may tinawagan si Emma. Please, kailangan ko lang talaga ng matutuluyan. 3 kami, anak ko at ang aking biyenan. Talaga? Salamat Kas ha. Alam ko na hindi mo naman talaga ako matitiis. Napaiyak na sabi ni Emma. Habang magulo ang takbo ng gabing iyon at umiiyak si Emma ay kalmado ang pag-iisip ni Myra. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang manugang. Anak, hindi tayo makikituloy kahit kanino. Ako ang bahala sa inyo ng apo ko. Andoon tayo, tutuloy sa bahay ko. Napanganga si Emma. Tila ba tumigil ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa kanyang narinig. Oo anak, may bahay ako doon sa River Village. Napalunok ng laway si Emma. River Village po? Gated yun ah. Mga milyonaryo lamang po ang nakakabili ng bahay doon mama. Matamis lamang ng ngiti ang ibinigay ni Myra sa nagulantang niyang magulang. Pagkalipas ng 2 oras ay narating na nila ang malamansyon na tahanan ni Myra. Ma! Ikaw ba talaga ang nagmamay-ari ng bahay na to? Napakalaki po at napakaganda. Lalong nalula si Emma noong makapasok sila sa loob ng bahay. Yayamanin talaga. Lahat ng kagamitan, mga furniture ay talagang pang-milyonaryo. Inigala ni Emma ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga naglalakihang litrato na nakasabit sa wall. Matagal niyo na po bang nabili ang bahay na ito, Mama? Bakit po nagpanggap kayo na walang pera? Anak, halos 28 million ang pamana sa akin ni Madam. Binigyan ko lang talaga ng pagkakataon ang aking mga anak kung kaya ba talaga nila akong mahalin kahit wala akong pera. Napaluha si Emma dahil sa sinabing iyon ng kanyang biyenan. Sana po mapatawad ninyo sila, Mama. Huwag kang mag-alala anak, hindi ko na sila gagambalain pa. Kayong mag-ina, pwede kayong tumira dito hanggat gusto ninyo. Lola, ayaw ko na po bumalik kay Daddy. Lagi niya pong sinasaktan si Mami. Parang may kutsilyong bumaon sa puso ni Myra noong marinig ang sinabi ng kanyang apo. Sige, gagawaan natin ng paraan na mailipat si Samuel ng pag-aaral dito sa malapit. Ma, siguradong mahal po dito. Matamis muli ng ngiti ang ibinigay ni Myra sa kanyang mabait na manugang. Hindi natin po problemahin ang pera. Marami ako niyan. Nakangiting sabi ni Myra. Napaluha naman si Emma dahil napakabuti ng kanyang biyenan. Hindi niya mawari kung paano ito nagawang saktan ng kanyang sariling mga anak. Isang araw, habang papalabas ang 3 mula sa mamahaling restaurant, ay biglang nagsalita itong si Samuel. Dad, sambit nito, kaya parehong napalingon sina Myra at Emma. Oh, paano kayo nakapasok dito? Mamahalin ang resto na to ah. At wow, ang gaganda naman ng inyong mga kasuotan. Oh my God, anong ginagawa ninyo? Idadamay niyo pa ba ang anak ko? Napakunot ang mga noo ni na Emma at Myra sa sinabing iyon ni Rico, ngunit hindi nakapagsalita ang mga ito. Samuel anak, halika na, sumama ka sa akin. Kain tayo, masasarap dito.
Muling pagsalita ni Rico. Dad, ayoko. Dito lang ako kay Mami at Lola. Masasarap din naman ang kinakain namin doon. At kagagaling nga lang namin kumain dito eh. Kita mo nga palabas na kami dahil magsa-shopping pa kami eh. Isa pa maganda doon sa bahay ni Lola. Gusto kong tumira doon. Ang sasarap ng pagkain, ang laki-laki pa ng bahay. Anong sinasabi mong maganda at malaki ang bahay? Oo, Dad. Maganda yung bahay ni Lola, may katulong, at saka maganda yung kanyang sasakyan. Pagmamalaki ni Samuel. Ma, ano ba ang pinagsasabi ng batang ito? Saan ka ba kumuha ng pera? Naku ma ha, nagbibinta ka ba ng... Oh Rico, sayang lamang ang ginastos namin ni Madam para pag-aralin ka sa pisteryosong paaralan. Bakit hindi gumagana yung utak mo? Ipaliwanag mo kasi sa akin nang maintindihan ko. Napasigaw na sabi ni Rico, kaya napatingin sa kanila ang mga taong naroon. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang aking yaman. Parang masisiraan si Rico sa sinabing yaman ng kanyang ina. Punta ka na lang sa address na ito. Sabi ni Myra, sabay abot ng calling card kay Rico. Lalong natuliro ang isipan ng anak. River Village? Dito ka nakatira? Manghang tanong ni Rico. Punta ka na lang doon bukas mga 3:00 ng hapon. Buntong hininga na tugon ni Myra. Kinabukasan, 2:00 pa lamang ng hapon ay nasa gate na si Rico. Doorbell ito ng doorbell. Dahil walang nagbukas ng gate, ay hindi nito nakatiis. Tinawagan na ang ina, ngunit hindi rin ito nakakuha ng sagot. Ma, sambit ni Emma. Lumingon naman si Myra sabay ngiti sa manugang dahil ang katotohanan ay kanina pa ito nakatayo sa bintana at pinagmamasdan ang anak na nasa labas ng gate na tila ba nauubusan na ng pasensya. Maya-maya pa'y nagbigay na ito ng malalim na buntong hininga. Hayaan mo siya, Emma. 3 p.m. pa naman ang sinabi ko sa kanya. Hindi natin kasalanan kung maaga siyang dumating. Saktong 3:00 ng hapon ay dumating ang sasakyan na nagsundo kay Samuel. Otomatikong nagbukas ang gate. Nakita rin ni Rico ang anak na nasa loob ng sasakyan. Kaya dali-dali na rin itong pumasok kasunod ng sasakyan. Daddy, dumating ka? Maya-maya pa ay lumabas na rin ng pintuan mula sa loob ng bahay ang magbiyenan. Namula ang mukha ni Rico noong makita ang asawa at ang kanyang ina. Andito lang pala kayo. Kanina pa ako dyan sa labas nagdo-doorbell at tumatawag sa inyo ma. Bakit hindi nyo naman ako pinagbubuksan at bakit hindi nyo naman sinagot ang aking mga tawag? Irita na sabi ni Rico na para bang siya ang boss kung umasta, kaya napailing si Myra. Rico, tama ba naman na umasta ka ng ganyan sa sarili kong pamamahay? Kasalanan ko ba kung hindi ka tumupad sa usapan? Di ba ang sabi ko 3:00 ng hapon? At isa pa, huwag mo akong astahan ng ganyan. Baka nakalimutan mong hindi naman ako naging pabigat sa'yo ngayon. Pinamulahan ng mukha si Rico. Bubuka at sasara ang bibig nito. Ngunit walang salita ang nais na lumabas. Okay, maupo ka, sabi ni Myra. Sabay turo ng sopa na nasa harapan nito. Tahimik naman na naupo si Rico. Ngunit bakas talaga sa mukha nito ang pagtataka kung paano nagkaroon ng ganito kagarang bahay ang ina at nasa millionaire's row pa talaga. I inherited 28 million pesos from my employer. Mahinahon na pananalita ni Myra. Bakit po hindi niyo man lamang sinabi sa amin? Bakit sabi niyo wala kayong pera? Hindi sana ako minaltrato? Pagputol ni Myra sa pagsasalita ni Rico. Okay, hindi ko talaga sinabi dahil gusto kong malaman kung mahalaga ba talaga ako sa aking mga anak kahit wala na akong perang maibibigay sa kanila. Mahinahon pa rin ang tinig na tura ni Myra. Alam mo ba to, Emma?
Ito ba ang dahilan kung bakit kinampihan mo si Mama at sumama ka pa sa kanya? Pwede ba, Rico? Sa palagay mo ba sasama ako kay Mama dahil sa pera? Baka nakalimutan mong may pera rin naman ang aking mga magulang. Hindi ba mas pinili ko ang sumama sa'yo kahit itinakwil ako ng aking mga magulang dahil mahal na mahal kita? Grow up, Rico. Matapang na sabi ni Emma. Paano na po ito ngayon, Ma? Baka naman po pwede natin itong maayos ang ating relasyon. Patawarin niyo na po ako. Napabuntong hininga ng malalim si Myra. Napakabilis naman kasi magbago ng ihip ng hangin para sa kanyang anak. Kani-kanina lang kasi ay parang hari ito kung umasta, na para bang alipin ang kanyang ina kung sitahin ito. Ang pagpapatawad ay pinagtatrabahuan niya, anak. Ganoon din ang paghingi ng tawad. Dapat pinag-iisipan at kusang loob. Hindi dahil sa maganda ang nakikita mo at alam mong mapapakinabangan mo ay basta-basta ka na lamang hihingi ng tawad, na para bang hindi ka nakakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. At dapat nga isipin mo na hindi lang kapwa mo ang sinaktan mo, kung hindi sarili mo pang ina. Ikaw naman kasi ang may kasalanan, May. Bakit ka kasi naglihim sa amin ni Mylene? Anong klase kang ina para subukin mo ang sarili mong mga anak? Sinadya mo ba ang lahat ng ito para hindi mo kami mabahagian ng iyong milyones? Napangiti ng bahagya si Myra dahil sa sinabing iyon ng kanyang anak. Kasabay nito ay ang mahinahong pagtaboy kay Rico. O sige na, pwede ka nang umalis. Balik ka na lamang kung totoo ka na talagang nagsisisi. Kapag bumalik ka dito para dayain ako, magsasayang ka lang ng oras mo dahil sarili mo mismo ang iyong dinadaya. Ma, sige na Rico, umalis ka na bago pa ako makalimot na anak kita. Umalis si Rico na nakalaylay ang balikat na para bang pasan-pasan nito ang daigdig. Noong gabing iyon, habang naghahapunan ang tatlo, ay biglang nag-ring ang cellphone ni Myra. Nakita nito na ang bunsong anak ang tumatawag. Hindi naman si Myra nag-atubili na sagutin ang tawag ni Mylene. Ma! Masayang bungad ni Mylene. Oh, napatawag ka? Mahinahong tanong ni Myra. Ma, bakit naman naglihim ka sa amin? Ang laki pala ng pera mo, bakit wala ka man lamang sinasabi? Napabuntong hininga si Myra dahil sa sinabing iyon ng kanyang anak. Kung sakali bang pinaalam ko sa inyo ang totoo, totoong pagmamahal ba ang ipapakita at ipaparamdam ninyo sa akin? O pipilitin ninyo ang inyong mga sarili na magpakabait dahil may makukuha kayo sa akin? Manaman pwede po ba magpunta kami dyan bukas ng apo mo? Namimiss ka na namin Sige, punta kayo dito 3:00 ng hapon. Malamyang tugon ni Myra. Sige ma, bye, I love you. Masayang sabi ni Mylene. Napasulyap naman si Emma sa kanyang biyanan. Mama, okay ka lang ba? Oo naman. Noon, ayaw nila sa akin dahil nga wala akong pera at ayaw nila ng isang inang pabigat. Ngayon, ako naman ang aayaw. Ayokong i-take advantage nila ako dahil sa perang makukuha nila sa akin. Nakangiting sabi ni Myra. Kinabukasan, saktong 3:00 ng hapon nang mag-doorbell si Mylene. Bit-bit ang anak nito at may dalang prutas na pasalubong sa kanyang mama. Napataas ang kilay nito nang si Emma ang nagbukas ng pintuan, kasabay ng pagnising aso nito. Si Mama? Tila nang aasar ang tono na tanong ni Mylene. Andito ako. Si Myra na ang sumagot bago pa man maibukas ni Emma ang kanyang bibig. Mama, I miss you. Patakbong sabi ni Mylene sabay yakap sa kanyang ina. Ito po, prutas, pasalubong po namin sa inyo. Halika anak, dali, bliss ka na kay Lola.
Nakangiti naman si Myra na nakatingin sa anak, ngunit sa isip-isip nito, iba talaga ang nagagawa ng pera. Kapag may pera ka ay kakausapin ka ng may paggalang. Tatratuhin ka na parang ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ngunit kapag wala kang pera, ay huyo ka para sa kanila, kahit sa sarili mo pang mga anak. Mama naman, bakit hindi niyo po sinabi sa amin na ganito po pala kayo kayaman? Di ba mga anak mo kami, bakit mas pinaboran mo pa itong si Emma? Iritang wika ni Mylene. Emma, pakisabi kay Nanay Lusing na maghanda na para maaga tayong makapaghapunan. Utos ni Myra sa kanyang manugang imbis na sagutin ang katanungan ng kanyang anak. Ma, pwede ba dito muna kami ni Mika? Lagi na kasi kami nag-aaway ng asawa ko eh. Nakausli ang nguso na pakiusap ni Mylene. Naku anak, hindi ka pwede dito. Ayokong madamay sa gulo ninyong mag-asawa. Dahil sa sinabing iyon ni Myra, ay hindi na mapigilan ni Mylene ang galit at pumutok na ito. Ayaw mong madamay? Bakit si Emma dito nakatira? Okay lang sa'yo na madamay ka sa away nila ni Kuya? Ako ang anak mo, si Emma, manugang mo lang. Mylene, si Emma ang dumamay sa akin noong wala akong matutuluyan. Lumapit ako sa'yo, hindi ba? Pero anong sinabi mo at ginawa mo? Ma naman, patawarin mo na lang kasi kami ni Kuya. Mga anak mo naman kasi kami. Hindi ba walang magulang ang nakakatiis sa kanilang mga anak? Pabulyaw na ang tinig ni Mylene. Alam mo Mylene, yan din ang akala ko. Ang akala ko kapag minahal ng mga magulang ang kanilang mga anak, ay siya din ang gagawin ng mga anak sa kanilang mga magulang. Pero nagkamali ako dahil nanay lang ang turing ninyo sa akin kung may maiaabot ako sa inyo. Diba, ayaw mo nga akong patuluyin sa bahay mo, baka magalit ang asawa mo. So, ayaw ko din na dito ka tutuloy, baka magalit nga sa akin ang asawa mo. Mama, please, tao lang naman kami ni Kuya, pwede kaming magkamali. Ikaw nga, nagkamali ka rin naman eh. Inilihi mo sa amin ang milyones mo. Bakit mo ginawa ito sa amin? Sino ngayon ang nakikinabang ng milyones mo? Si Emma. Sigurado akong may alam si Emma sa pera mo, kaya dinamayan ka. Padabog na pang-aakusa ni Mylene sa ina at kay Emma. Dahan-dahan ka sa mga pinagsasabi mo, Mylene. Paano ko naman ngayon malalaman kung may pera ang mama o wala? At saka, kung pera lang naman ang habol ko, di ba dapat bumalik na lamang ako sa aking mga magulang? Para namang hindi mo alam na tatanggapin ako ng aking mga magulang kahit anong oras. Basta ako lang ang babalik sa kanila, wala at hindi kasama ang kuya mo, hindi ba? Biglang pagsabat ni Emma mula sa likuran ng mag-ina. Natahimik si Mylene sa sinabing iyon ni Emma. Dahil ang katotohanan, alam niya na kung gugustuhin ni Emma na bumalik sa kanyang mga magulang ay tiyak tatanggapin ito ng kanyang mga magulang. Ang inaayawan ng mga magulang ni Emma kay Rico ay dahil irresponsible ito at umaasa lamang sa OFW ina. Mapera ang mga magulang ni Emma at nag-iisang anak lamang ito. Hindi naman nagtagal ay lumapit na si Nanay Lusing sa kanila. Handa na ang hapunan, tinig ni Nanay Lusing. O siya, tara na kayo sa pagkainan. Maya-maya pa'y dumating na rin si Samuel galing sa kanyang eskwelahan. Lola! Patakbo nitong sabi at yumakap ng mahigpit kay Myra. Maya-maya pa ay ang inang si Emma naman ang niyakap nito. Kasunod ay pagyakap nito kay Mylene. Auntie Mylene, andito po pala kayo? Napakunot ang noo ni Mylene noong mapagtanto ang kasuotan ng bata. Sa private ka nag-aaral? Kunot noong tanong nito. Lalong namangha si Mylene nang kasunod na pumasok ay ang driver na hila-hila ang school bag ni Samuel. Wow, may personal driver ka pa talaga ha?
Mama naman, napaka-unfair naman ito. Namumuhay sila ng masagana dito samantalang kami naghahikahos. Si Mika nga, pumapasok sa school ng luma ang mga kasuotan at mumurahin nga lamang ang mga snack na aking makakayanan. Dito na naiyak si Mylene sa galit at selos sa mag-inang Emma at Samuel. Anak, akala ko ba nagsisisi ka? Tapos magagalit ka ngayon? Maya-maya maiinis ka? Ano ba talaga ang pakay mo? Kumain na tayo. Baka gabihin ka pa, mahirap nang maghanap ng masasakyan pa uwi. Lalong napasimangot si Mylene dahil sa sinabing iyon ng kanyang ina, ngunit hindi muna ito nagsalita. Tahimik sila na naghahapunan. Enjoy na enjoy naman si Mika sa kanyang kinakain at si Manuel ay panay ang lagay ng mga masasarap na pagkain sa plato ni Mika na kinaiirita ni Mylene. Sa isip-isip nito, akala mo kung sino ang lalaking pamangkin. Panay rin ang tapo nito ng masamang tingin sa hipag na hindi naman lingid sa paningin ni Myra. Ngunit hindi ito nagsalita dahil ayaw naman itong sirain ang kanilang masarap na kainan. Kung masarap nga ba talaga itong matatawag. At pagkatapos nilang kumain, saka nagsalita si Myra. Nanay Lusing, pakibalot nga po lahat ng natirang pagkain nang may maiuwi si Mylene. Mama, baka naman po pwede bang dito muna kami matulog ngayong gabi? Mahinahong pakiusap ni Mylene. Anak, hindi pwede. Ayokong sugurin ako dito ng asawa mo. Mamaya magwawala pa yun dito, nakakahiya sa aking mga kapitbahay. Pwede po bang magpahatid na lang kami sa iyong driver? Muling pakiusap ni Mylene. Milo, pwede bang kuhanan mo ng taxi itong si Mylene? Utos ni Myra sa kanyang driver. Samantalang si Mylene ay parang nais nang himatayin sa pagpipigil ng kanyang galit. Wala po akong pera pang bayad ng taxi, Mama. Emma, pakikuha mo nga yung 500 doon sa bag ko. Utos ni Myra, kaya umalis si Mylene ng luhaan. 500 bilang paalala sa 500 na inabot ni Mylene sa ina noong nangangailangan ito ng matutuluyan. Kinabukasan, bumalik si Mylene kasama na ang kanyang kuya Rico. Ngunit hindi pinapasok ng guard sa gate ang mga ito. Mga anak naman po kami ni Myra Fuentes. Inis na sabi ni Mylene. Pasensya na po kayo, ma'am. Wala pong mga pangalan ninyo sa visitors list. Mahinahong tugon ng guard. Hindi mo ba ako natandaan? Andito lang ako kahapon na. Bakit pinapasok mo naman ako kaagad? Nasa guest list po kayo kahapon, ma'am. Kuya, tawagan mo na nga si mama. Utos ni Mylene sa nakakatandang kapatid. Tawag ng tawag si Rico ngunit hindi sumasagot ang kanilang ina. Nauubusan na nga rin ito ng pasensya. Guard, pwede bang pakitawagan mo na lang sa bahay nila? Baka kasi natutulog ang mama ko kaya hindi sumasagot. Hindi naman nag-atubili ang guard at tinawagan nga ang residence ni Myra at agad naman itong nakakuha ng sagot. Sige po, pasok na po kayo, sabi ng guard. Parang mga basang sisiw ang magkapatid habang pumapasok ang mga ito sa loob ng bahay ni Myra. Nagulat pa nga ang magkapatid noong makita nilang nakaupo lang pala ang kanilang ina sa sofa habang minamasahe ni Emma ang mga binti nito. Lalong nag-init ang tenga ni Rico noong makita na katabi lamang naman pala ni Myra ang kanyang cellphone. Maupo kayo. Pasensya na kung nag-antay kayo doon sa labas ng matagal. Alam nyo naman na gated day to. Dapat tumatawag muna kayo kung nais ninyong magpunta dito para maitawag namin sa guard. Ma, nananadya ba talaga kayo sa amin? Hanggang kailan nyo ba kami parurusahan? At kung tutuusin nga, ikaw naman ang may kasalanan. Alam mo namang naghihirap kaming magkakapatid tapos dadating ka at nagkukunwaring wala kang pera.
Alam na alam nyo naman po na kailangan din namin ng pera para makagalaw kami ng maayos. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Rico. Mga anak, ina ba talaga ang turing ninyo sa akin o mekaniko ng salapi? Magkano ba talaga ang halaga na inyong kailangan magkapatid para lang mahalin at irespeto ako bilang ina ninyo? Kasi ngayong alam nyo na marami akong pera ay hindi ko makikita sa inyong mga mata kahit kaunting pagmamahal man lamang. Parang nagniningning ang pera ang nakikita ko sa inyong mga mata. Huminga ng malalim si Myra at tumayo na ito. Hihinga lang ako. Milo, kunin mo nga yung sasakyan. Aalis lang tayo saglit. Emma, pakikuha nga yung bag ko doon sa kwarto. At kayong dalawa, wag kayong umalis. Antayin niyo ang pagbabalik ko. Hindi ako magtatagal. Pagkaalis ni Myra ay walang may nais na maunang magsalita. Kaya nakabibinging katahimikan ang namagitan sa tatlo. Emma, Rico at Mylene. Ilang saglit lang ay biglang sumulpot si Nanay Lusing. Magmerienda na muna kayo. Pagkalapag ng cake at juice ay tumalima ulit ito pabalik sa kusina. Wala pa ring imikan ang tatlo, ni hindi nga nagalaw ang inahanda ni Nanay Lusing sa kanila. Maya-maya pa'y nagsiayos na ng upo ang mga ito noong marinig ang pagpasok ng sasakyan. 2 puting bag ang bitbit ng driver. Tinitigan ni Myra ang 2 anak. Nagbuga muna ito ng malakas na hangin mula sa kanyang bibig bago binuhat ng isa-isa ang bag na puti. Ito, tig-isa kayong magkapatid. Tig 1 million ang laman niyan. Walang lamangan, patas dapat. Mahal ko kayo dahil mga anak ko kayo. Bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa perang yan. Balikan nyo na lamang ako kapag malinis na ang inyong hangarin sa akin. At kapag naubos nyo na ang perang iyan at bumalik kayo sa akin na pera pa rin ang nakikita ko sa inyong mga mata at hindi tunay na pagmamahal at respeto sa akin, ay wag na lamang kayong bumalik dahil wala na akong maibibigay sa inyo. Si Mecca at Samuel ay sigurado na ang kanilang pagkukulihiyo kahit anong kurso ang nais nilang kunin. Milo, pakihatid mo nga sila sa kanilang mga bahay para makarating sila nagligtas. Malaking pera itong kanilang dadalhin. Pagkasabi noon ni Myra ay mabilis itong tumalikod at umakyat na ito ng hagdanan papunta sa kanyang kwarto at doon na ito nagbuhos ng kanyang mga luha. Wala namang kaimik-imik na umalis ang magkapatid. Pagkasara ng pintuan ay mabilis na tumakbo si Emma paakyat ng hagdanan at dahan-dahan itong kumatok sa pintuan ng biyenan. Mama, I'm sorry po. Hindi niyo po deserve ang magkakaroon ng mga anak na katulad nila. Umiiyak ring sabi ni Emma. Huli na ito anak. Huling iyak ko na rin ito para sa kanila. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay ha. Dadalawin ko muna ang aking mga alaga doon sa Sweden. Sabi ni Myra at mahigpit na ring niyakap si Emma. Masayang naglalakbay si Myra ng halos 2 taon at 2 taon rin itong walang balita mula sa kanyang mga anak. Mama, sobrang namiss po kayo namin ni Samuel. Bungad ni Emma noong sunduin nila si Myra sa airport. Naku, miss na miss ko na rin kayong dalawa. Tugon ni Myra, sabay yakap sa manugang at apo. Tahimik lang na nagpapakiramdaman na nakaupo sa loob ng sasakyan ang magbiyanan. Habang pauwi sa tahanan ni Myra, ngunit hindi nakatiis si Emma. Ma, gusto niyo po ba ng balita kay Rico at Mylene? Umiling lamang si Myra. Ma, panay ang tawag nila at tinatanong kung kailan daw po ang uwi ninyo. Ayaw ka naman nila istorbohin sa iyong bakasyon. Alam nila na wala na akong maibibigay sa kanila, hindi ba? Ma, si Rico po ay nagtayo ng auto shop gamit ang perang inyong binigay. Si Miley naman po ay nag-umpisa ng sari-sari store at alam niyo po, napalago nilang mag-asawa yun at ngayon may sarili na silang mini-mart. Masayang pagbabalita ni Emma nakakuha ng atensyon ni Myra.
Ma, nagbago na po sila. Panay nga po ang dalaw namin ni Samuel kay Rico at ibang-iba na po siya ngayon, ma. At nakiusap siya sa akin na kung pwede, pag nakauwi ka na ay babalik na kami sa kanya. Pero kakausapin niya daw muna kayo, ma. Si Miley naman po ay maayos na ang pakikitungo sa akin. Noong una nga po ay hiyang-hiya pa siyang humingi ng tawad sa akin eh. Mama, pwede ko po ba silang sabihan na nakauwi ka na? Para ikaw po mismo ang makakarinig mula sa kanilang mga bibig at makita niyo po nakakaiba na po talaga ang aura nila ngayon. Masayang balita ni Emma. Gusto ko munang magpahinga, anak. Bukas ng hapon mo na lang sila papuntahin sa bahay. Mahinahong sabi ni Myra. Pagdating nila sa bahay ay nakapaghanda na rin si Nanay Lusing ng hapunan. Kitang-kita sa mukha ni Myra ang pagod mula sa mahabang oras na biyahe. Iha, alam kong pagod ka. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Sabi ni Nanay Lusing sabay kuha ng mga bitbit ni Myra. Walang kaimik-imik na kumain si Myra at pagkatapos, pumanhik na rin ito sa kanyang kwarto ng tahimik. Hindi na ito ginambala pa ng mag-inang Emma at Samuel. Kinabukasan, maagang nagising si Myra at nakaayos na ito noong bumaba. Nagulat din ito noong makita na naroon na ang kanyang dalawang anak na tahimik na nagsipagtayo noong makita siyang bumababa sa hagdanan. Hindi malaman ni Myra kung ano ang kanyang nararamdaman noong mga sandaling iyon dahil tama nga ang kanyang manugang. Ibang-iba na ang itsura ng kanyang mga anak. Sa buong buhay niya ay hindi niya nakitaan ng ganitong ayos ang kanyang mga anak na para bang mga tunay na mga professional at magagalang. Mabilis na tumalubong si Rico upang alalayan ang ina sa pagbababa nito sa hagdanan. Pilit na pinipigil ni Myra ang kanyang luha, lalo na noong magdapo ang kanilang mga palad. Pakiramdam ni Myra ay may biglang kapangyarihang dumaloy sa kanyang puso mula sa pagkakahawak ni Rico sa kanyang kamay. Sumalubong na rin si Mylene at humawak sa kabilang braso ng ina, sabay yakap ng mahigpit. Yumakap na rin si Rico at nauna pa itong umiyak. Sorry po ng marami, Mama. Alam naman po namin na malaki talaga ang aming pagkakamali sa inyo. Hindi po namin dapat ikaw tinato ng ganoon. Dapat po ako ang magpakita ng magandang ehemplo ay ako pa ang nag-ignite ng galit naming magkakapatid sa iyo. Sabi ni Rico. Opo, Mama. Pangako po, sisikapin kong maging mabuting anak po para sa inyo. Para na rin po maging magandang ehemplo po ako sa aking anak. Mama, sana po patawarin niyo na po kami ni Kuya. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Pagtatrabahuan po namin na ma-earn ang inyong tiwala at kapatawaran. Yung ibinigay niyo po na pera sa akin ay ginamit ko po yun pang negosyo, Mama. Dahil noong umalis kami ni Kuya sa bahay mo noong binigyan mo kami ng pera, ipinangako ko po sa aking sarili na isang araw maipagmamalaki mo rin po itong suwail mong bunso. At alam mo, Mama, na triple na po ang pirang iyon. Lumuluha man ay may ngiti sa mga labi ni Mylene, tanda na malinis na ang puso nito. Ako rin po, Mama. Booming po ngayon ang aking auto shop. Sa katunayan nga po, nagdagdag pa ako ngayon ng 5 pa katao. Hangad ko rin po ang inyong kapatawaran, Mama. Kung hindi pa po ngayon, ay pagtatrabahuan ko rin po hanggang sa dumating po ang panahon na mapatawad niyo rin po ako. Sabi ni Rico. Mabuti kung ganun, mga anak. Wala akong hangad kung hindi ang inyong kabutihan. Sige, simula ngayon, handa ako makipagtulungan sa inyong magkakapatid para maiayos natin ang ating relasyon. Pero tandaan ninyo na kahit maayos na tayo, ay wala na kayong makukuhang pera mula sa akin. Dahil nga katulad ng sinabi ko sa inyo noong huli tayo magkausap, na anuman ang matitira sa aking yaman, ay mapupunta lahat yon sa inyong mga anak. Sabi ni Myra, sabay halik sa mga pisngi ng kanyang mga anak. Nakiyakap na rin si Emma at Samuel. Group hug! Halika, Nanay Lusing! Group hug po tayo!
Masayang sabi ni Manuel, at simula noon ay masaya na ring nagtitipon ang mag-anak sa bahay ni Myra tuwing linggo at mabilis nilang naiayos ang kanilang relasyon. Mga kaibigan, kadalasan ay pera po talaga ang ugat ng hindi pagkakaunawaan ng magkapamilya, magkamag-anak at magkaibigan. Kadalasan din, kapag nasanay na lagi tayong nagbibigay, isang beses lamang tayo makatanggi ay masama na tayo sa kanilang paningin. Ako, ito naman ang aking personal na experience. Dumami ang aking mga naging kamag-anak noong ako'y nagkapera. Ngunit, noong wala na akong maibigay sa kanila ay hindi na rin nila ako kilala. Dahil masama na nga ako sa kanilang paningin. Yung iba naman ay utang ng utang sa akin. Noong wala na akong maipautang ay sinabihan pa ako na humanda raw ako sa kanila. Dahil kapag ako daw ang mga ilangan ay wag na wag daw akong lumapit sa kanila. Dahil sigurado huyo daw ako sa kanila. At kung kayo naman po ang may mga experience, baka naman po ay pwede ninyong ishare sa ating mga tagapakinig. At kung meron din po kayong mga kwento sa buhay na nais ninyong bigyan natin ng buhay, mag-message lamang po kayo sa akin. At kung kayo po ay hindi ko pa subscribers, please subscribe na po, like at share. At pakihit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa ating mga susunod na mga uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng buhay ni Myra. Hanggang sa muli po, salamat sa inyong pakikinig. Paalam.